Siguro pinakamainit ngayon yung resignation ni Senator Ping sa Blue Ribbon Committee kasi what brought about the resignation. Ito na yung mga kwentong barbero at kwentong tambayan ng toda, no? Sinasabi ng mga common na tao, no? Sabi nila, "Ay, ano yan? Mukhang part yan ng isang script." Lahat naman ay pwedeng may kwento sa mga nangyayari sa ating politika sa ngayon. Insertion per se is bad. Tingin ko hindi eh. Walang masama doon. So with that, ipapasok ko na kay Dean Gary for the closing. Dean Gary? Kaya si Dean Ed ang mag-close. Sorry. No? Nakabarong ka kasi, nalito tuloy ako pare. No? Magandang araw sa inyong lahat. Ito muli ang Dean's List na kung saan ay pag-uusapan natin ang iba't ibang issue ng ating bayan gamit ang iba't ibang aming mga disiplina. Muli, this is Dr. Gary Ador Dionisio, Dean of School of Diplomacy and Governance of De La Salle College of St. Benilde. This is Dr. Sherwin Ona from De La Salle University. And I'm Dean Ed Tapia of the University of Makati. Okay, ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Ano ba ang topic na gusto niyong pag-usapan? Mayor Gary? Tayo sa isang pagtitipon eh. Oo, Daming nangyari, dami na naman ganap. Okay. Okay. Baka take it away. Dean Ed. Simulan mo na. Siguro pinakamainit ngayon yung resignation ni Senator Ping sa Blue Ribbon Committee kasi hindi lang yun, it comes at a very critical time. Tsaka mapapatanong ka ng mas marami kung anong mangyayari. Well, first, what brought about the resignation and kung nag-agree ba tayo dun sa decision na yun ni Senator Ping. So, yun siguro yung pwede nating unang pag-usapan. Para sa akin, hindi na masyadong surprising yung resignation ni Senator Ping, no? Kasi umuugong na yan the past few days, ano? And nakita nga natin yung mga reaksyon ng mga kapwa niya senador dun sa kanyang sinabi previously na halos lahat ng mga senador ay may insertion, no? Kaya naka-umani ito ng iba't ibang negative reaction sa mga kapwa niya senador, ano? At maaaring ito ay naging dahilan, no, para ma-pressure siya, no, na mag-resign. Ano sa tingin mo doon, Dean Gary? Ako, naglalaro kasi ako ng chess eh. Ang analogy ko dyan, para yung Queen's Gambit. So, sabihin, minsan may kailangan kang isakripisyo for the sake na maprotektahan mo ang iyong king. So, in a sense, dahil very divisive ang Senado, tingin ko, mukhang kailangan munang bumaba ni Senator Ping dahil nga sa kanyang all out and calling out of his colleagues in the Senate na halos karamihan daw ay may insertion. So, syempre, alam naman natin, medyo hindi naging maganda ang dating nito sa kanyang mga kapwa senador and as I've said, very volatile din ang leadership ng Senado dahil nga yung kanilang lamang sa minority ay medyo razor thin, no? At saka may mga member ang majority, for example, may kapatid sa minority at may ilang mga majority members ay mukhang aliado naman, no, ni VP Sara. So kailangan mo talagang balansehin yung ganitong mga pagkilos, no, in a sense. That's why I think yun ang naging modus vivendi, no, kung ating gagamitin yung ganyang pananaw nga, no, para lang ma-establish muna yung leadership ni Senate President Soto. Yeah. Dean, what can you say about that, ano? Bago ko isingit yung mga kwentong barbero na nasagap ko, no? Kwentong tambayan sa tricyclean, ano? Kunin muna natin yung viewpoint ng mga renowned academics natin, no? Dean Ed, baka gusto mong magdagdag. Well, agree ako dun sa sinasabi ni Dean Gary, no? On a personal note lang, medyo ako nalungkot ng konti. Kasi, I know, to be fair, Senator Lacson was doing a hell of a job at dealing. Of course, it's not perfect, pero for the most part, he was asking the right questions. He was pointing to yung investigation towards the right direction. And yung credibility naman, at least from my perspective, ni Senator Lacson, remains intact, no? Na wala siyang
pinoprotektahan na particular na parang come hell or high water, sige na, magkalabasan na tayong lahat. Parang ganun. So, yun lang medyo nalungkot ako doon. But I also understand the institutional dynamics that they may have in the Senate, kagaya nga nung napaka-politically savvy na analysis ni Dean Gary kanina. Totoo din naman talaga na you have to sacrifice some in order to gain more. So, mukhang ganun yung nangyari talaga sa resignation ni Senator Ping. Ako taking off from that from the insight from Dean Gary, ito na yung mga kwentong barbero at kwentong tricycle, pang tambayan ng toda, sinasabi ng mga common na tao, sabi nila, "Ay, ano yan, mukhang part yan ng isang script, na kailangan na may manahimik at mukhang may nabubuksan ng mga nakatagong yung mga nakatagong mga sikreto, kumbaga, nabubuksan na unti-unti at nakikita nila yung ginagawa ni Senator Ping na maaring magbukas ang maraming mga pintuan na nakasarado, matagal nang nakasarado, In other words, baka maraming kamay nga yung nasa loob ng cookie jar, What can you say about it, Lalo na kinakabit ito dun sa dun sa pagkaka-appoint kay bagong ombudsman Rimulya, na part daw to ng isang malawakang script. What can you say about that, guys? Lahat naman ay pwedeng may kwento sa mga nangyayari sa ating politika sa ngayon, And this might be construed differently. Pero ako, pangahawakan ko kasi yung autonomous, for example, ng Senado, and in particular also ni Senator Ping Lacson. Kasi nga, tama si Dean Ed, yung kanyang credibility ay napakataas dahil of all senators, simula na umupo siya, never talaga siyang nag-amend or nakialam ng anumang request sa NEP at yung mga project na yan, Kaya nga naalala ko dati nung nilabas niya to, when he spilled this bean, sabi ko nga talaga this might cost his position and or even the majority. So may ganyan kang mga nakikita, but syempre sa ngayon dahil nga very polarized na yung ating bansa, this can be interpreted differently dahil ang sinasabi nga to eh, baka may poprotektahan din. Halimbawa, itong Senate majority, at may mga naglalabasan, for example, sa social media na pinoprotektahan nila yung ilang mga kongresista, which I think for me is very problematic, Kasi nga parang ang hirap ata rin naman i-connect yun. Pero again, sa mga malisyosong mga tao, lalo na, for example, may mga news anchor or mga journalist dyan na nag-i-infuse ng mga impormasyon. Syempre, alam mo naman, kapag ang mga impormasyon ay hindi kumpleto, sometimes, at natitweak ito in favor of one camp over the other camp, nagkakaproblema din talaga. So, yan yung Mga nakikita ko. information na hindi validated, Yung mga information na hindi validated, naglalabas Right. lang, Right, Siguro, So, yeah. dagdag ko na lang din, Doc Sherwin, din Gary. Kasi ngayon, sa totoo lang, one crisis after another. Wala nang unrelenting eh. Hindi siya tumitigil, no? Pero siguro for the more level-headed individuals, pwede natin pag-usapan talaga. Kasi kung paniniwalaan natin yung mga reports na lumabas, halos lahat ng mga senador merong so-called insertion or amendment. Pero ano ba talaga yung insertion or amendment? Sa akin lang, from my take, hindi ko nakikitang inherently irregular or evil yung pagkakaroon ng insertion and Amendment. kasi remember, it's really the Congress that has Yeah. the power first. Ang problema lang talaga dyan, again, following the argument of Senator Lacson, inabuso nila in the sense that okay, may quid pro quo kasi. Yun ang irregular, yun ang mali. Pero halimbawa ako congressman, syempre maglalabi ako for additional funds for my Yeah. district. That's It's something very that you natural, di ba? Natural yun eh. expect mo yun. So, kaya lang ngayon, ang problema, everybody is scampering to defend himself na wala ako insertion. As though insertion per se is bad. Tingin ko hindi eh. Walang masama doon. Lalo na kung tama yung naging insertion or amendment, no? So, for example, may mga lumalabas na
ulat si Senator Risa daw ay meron ding amendment or insertion. So what's so wrong about that? Sa akin, parte na talaga ng trabaho nila yun eh. So, medyo mainit ang mga emosyon, pero puro tayo mga, nag-celebrate tayo ng World Teachers Day. No? Mga teachers tayo eh. Itong Oo si nga, Dinga, oo. Wala ba tayong insertion at amendment sa celebration na ito? mga teacher natin to Tama, mga, tama yan. Oh. well, educate the Kaya people pala that, magkakaroon ng insertion. Di ba? Alam ko si Doc Sherwin last Saturday nasa Philippine Public Safety College yan after ata may insertion na nangyari doon, Ay, Doc nilaunch namin Happiness. for leadership eh. Yeah, Oo, yeah, yeah. yeah. Yung bagong program yun, no? Yeah. Yeah, oo, oo. But yeah, tama yung sinasabi ni Dean Ed, na kaya lang kasi itong nangyayari sa atin, gatungan na. No? Yung alam nilang masidhi yung ng ating mga kababayan, no? Kaya lahat ng pwedeng panggatong, Yep. especially kung meron kang malign intention, ay Yep. gagawin mo na. No? Katulad nga nung sinabi mo kanina, Dean Gary, no, na 'di ba wala namang authentication yung listahan na nilabas ng isang journalist, pero syempre dahil nga maalab yung emosyon ng ating mga kababayan, paniniwalaan nila ito at feeling ko rito para talaga i-discredit yung buong proseso, no? Mas dito sa nangyayari sa ICI, ano? But dagdagan ko lang din yung sinabi ni Dean Ed, no? Kaya rin na kaya rin na nakikitang negatively, no? Being cast negatively kasi nga ang buong paniwala ng taong bayan, yung mga kababayan natin is yung may mga item sa budget na inilipat nga ron sa mga insertions na yon, like for example yung sa PhilHealth o yung budget ng education, Yan na ang alam problema naman talaga. malaki yung Mm. ibinawas, Yeah. no? At ang claim dyan ay inilipat dyan sa mga sakiti ng ating mga lawmakers, na dapat din liwanagin. Kasi alam naman natin na may mga taong gumawa niyan pero iilan lang, 'di ba? Iilan lang. At at yun nga yung masama ngayon dahil for example, malign inflow, hindi lang ako malign parang medyo malicious din kasi yung intention when it was presented, no? Sa social media, eventually nag-spill over na rin sa ating traditional media, no? Parang ang gusto ay isabotahe din talaga, no? Throwing monkey wrench, tama ba? Si Dean Ed magaling sa mga axiomatic word to no? Parang throwing monkey wrench ang nangyari dito sa paglalabas ng ganitong impormasyon na mukhang ang gusto talaga ay isabotahe yung intensyon. Kasi kung titignan maigi, parang ang hirap din naman talaga akusahan mo si Senator Risa na may maling intensyon, lalo na at the end of the hearing, especially dun sa BICAM na naging bahagi siya mismo ay bumoto ng no. 'Di ba? Kasi sabi nga Tama. ni Doc Sherwin kanina, nakita niya na yung PhilHealth na budget ay inilipat, nagbawas ng budget sa edukasyon. So, meron siyang moral conscious, no? Para moral consciousness para ma-address ito. So, tingin ko yun yung main problem tungkol diyan. So, perhaps ito siguro ang importanteng dapat nating maintindihan dito sa naging usaping kay Senator Risa Ontiveros. Alright. Dumako naman tayo dun sa usapin ng ICI, sa tingin nyo ba nasa tamang direksyon ng ICI? Ang mga nakikita natin ngayon na kabilat ka ng imbitasyon sa mga di umano, mga sangkot ng mga personalities dito sa flood control scam. Sige, Dean Ed, do you want to start with it? ako magiging blunt ako dyan, Doc Sherwin. Kumbaga, tingin ko yung ICI ngayon nasa dulo ng bangin. Mm. Pag hindi sila maingat, mahuhulog sila dyan. Mm. Kasi, remember, yung resignation ni Mayor Magalong, even if ako mismo nag-express ako ng misgivings doon sa kanyang appointment in the first place, pero yung kanyang resignation, hindi maganda yung optics, no? Bakit ko sinasabing nasa dulo ng bangin ngayon? They have to be very careful about the way they present themselves in public. Hindi lang basta importanteng malinis ka. Dapat yung appearance ng malinis, mahalaga ding ma-preserve mo yon, no? And lagi ko namang mini-maintain, they cannot work in the shadows, in the dark. Kailangan yan. Sabi nga ni Justice Louis Brandeis, sunlight is the best disinfectant. Pakita Mm. mo sa taong bayan kung ano yung ginagawa mo. Now, does that mean in practical terms? I'm not saying that
i-televise yung mga hearing, yung mga conduct ng kanilang investigations. But there has to be periodic reports. As a matter of fact, pwede nilang gawin yun every day. Kasi remember, no, yung mga kaedad natin ng mga Gen Z, mga millennials, they really want in on the discussion eh. We Yeah. have a very active new generation of governance actors. Pag sinalihan mo yan into irrelevance na second-hand lang yung mga kwento na maririnig, it's going to make things worse. So I think what the ICI should do is to be more transparent about their processes and include the public consciously. Hindi lang dahil sa, oo nga pala, no? Kundi talagang consciously. Oh, bulletin number 001-1. Ito yung ginawa namin ngayon. Sino yung inimbitahan namin? Ito yung mga testimony nila. And then, perhaps maybe every week they could come up with a bulletin about the next steps that they're going to do. File a case against XYZ, go to the ombudsman, yung mga ganon sana, so that the people become part of the process, no? So yun yung assessment ko sa ngayon. Yeah, absolutely. Agree ako dun sa sinabi mo, Dean Ed. Spot on yun, ano? It seems na hindi lang transparency, Dean Ed eh. And Dean Gary, ano? Yung parang communication deficit. Yep. No? Okay, maging transparent, pero paano mo i-communicate sa tao given the very, very high expectation ng mga tao dito? Dean Gary, do you have, Yeah, something to... kung kay Dean Ed ay parang mahulog sa bangin, ako naman, I see I might miss the boat kasi dahil sa bagal ng mga nangyayari, no? Siyempre, tandaan natin, yung mga tao ngayon talaga ay uhaw sa hustisya, uhaw sa impormasyon in particular na rin, no? So, dahil nga it seems na may communication deficit as you mentioned earlier, Doc Sherwin, no? Kailangan maging relevant din talaga ang ICI. Kundi, magiging ano sila, problematic na rin talaga. Baka, I suggest, total may bago ng ombudsman. Take over na lang ng ombudsman ito para mabilis. Kasi yung ombudsman, merong moto proprio na duty. So, immediately, kaya nilang magbigay ng mga subpoena talaga, no? Hindi lang mga imbitasyon. Kasi nga, parang yung naghahanap tayo ng liwanag sa mga nangyayari, pero yung ICI, yung main instrument para dito, sila rin ay nangangapa sa mga dapat na mangyari. So, I think it's very important na maging relevant sila nang sa gayon ay hindi sila husgahan ng mga Gen Z at mga millennials na tulad natin. Right, oo. So, nakita ko nga yung yung mga pronouncements ni bagong Ombudsman Rimulya, no? Mukhang he's ready to hit the ground running, dun sa kanyang mga pronouncements, which is a very good development, It's a welcome development for our people, no? Siguro dumating na tayo dun sa end ng ating session, no? Kailangan mag-grade na tayo, no, dun sa ating mga nakita ngayong linggong ito, no? Ano ba sa tingin nyo ang pwede nyong ibigay na grade, for example sa ICI? Kung bibigyan nyo sila ng 1.0 or 4.0, 1.0 being passing. LaSalle standard to kay Dean Ed yata is baliktad, no? So sige, Dean Gary, no? So anong grade ang pwede mong ibigay sa ICI? Ako mukhang bibigyan ko muna ng incomplete ang ICI dahil talagang wala hindi natin alam kung matatapos niya. Kumbaga ay matatapos yung grade na kailangan niya rito dahil hindi tayo updated kasi sabi nga ni Dean Ed So incomplete grade muna. Dean Ed? So, ano? I'll give ICI a grade of 4.0. Hindi ng LaSalle hindi ng LaSalle kundi ng University of Makati. Ibig sabihin yan, kailangan mong mag-removal. Otherwise, hindi ka may makeup. Makeup. So 4 siya. Yeah, oo. Sa akin naman, katulad din ako kay Dean Gary, no, yung incomplete. Sa amin 9.9 yan 9.9 nga pala. 9.9. Oo, 9.9. Kasi nga hindi pa natin alam talaga, kumbaga wala pa talagang solid na direction kung naipinapakita yung ICI, Kaya i-reserve muna natin yung ating grade. So with that, ipapasok ko na kay Dean Gary for the closing. Dean Gary? Si Dean Ed ang mag-close.
Sorry. No? Nakabarong ka kasi, nalito tuloy ako pare eh. No? Oo Okay. sabi mo pa kanina, lahat tayo uhaw, no? Pare-pareho tayong uhaw, Dean Gary, no? Uhaw sa katotohanan, no? So Dean Ed, pasa ko na sa iyo, Dean Ed, no? Yung pagkauhaw natin sa katotohanan. Thank you very much, Doc Sherwin. As always, napakaganda ng ating discussion, no? And it's becoming a weekly habit na hopefully kasama natin lahat ng mga kababayan natin, mga kasama nating mga mag-aaral dito sa ating weekly Dean's List. At dito nagtatapos ang The Dean's List kung saan ang talino ay sinasabayan ng malasakit at ang bawat aral ay hakbang tungo sa mas mabuting pamamahala. Ako po si Dean Ed Tapia ng University of Makati. Ako po si Dean Gary Ador Dionisio ng De La Salle College of St. Benilde. Ako po si Dr. Sherwin Ona ng De La Salle University. And this is And this is And this is The Dean's List.